Okay, so dito naman yung pinapahanap yung absolute maximum moment. So tayo, meron tayong loadings na hindi ko pala nasusunod. So ito yung ano natin, yung loadings natin. Ang gagawin natin, hahanapin natin si resultant. So nasaan ba si resultant? So meron tayong computation na resultant is equal sa components. Tapos pag-add muna natin to. So para mahanap natin yung resultant na ang value ay 9 plus 12 plus 15 plus 15 plus 10, we will have 61. Tapos tayo, ang gagawin ko na lang, moment na lang tayo dito sa 9 kilonewtons. Okay? Para mahanap natin yung location ni resultant. Si X. X is yung distance from 9 kilonewtons pupunta doon sa kung nasan man itong resultant. Okay? So sa components, meron tayong 12 kilonewtons times ano yung distance niya? Hindi ko alam. Actually, meron yan sa F1 Racing. Like, may pinipindot na lang sila. Ayan. So, si 12, multiply natin kay 9 plus 15, multiply natin kay like yung sa ano natin 15 plus 15 kilonewton ito. Multiply natin sa makalagpas yung 22. bago mag-back to normal yung relay. Tapos, add natin si 10 sa 30. Okay? Shift solve lang natin, makukuha natin yung X Hindi! na gulo nun. For emergency lang yun. Like, ambulance sa fire truck lang. Tapos naka-direct sa 1-1 or sa 6 nila yun. Basta may 6 nila yun. And so we have 15.7869 meters. So saan dito yun? So yun ay papatak Automatic sila nga. parang dito lagpas ng konti sa 15 kilonewton. No, so ang gagawin ko ngayon, Countdown. Diba? Oh. Walang natin ng coding. Kaso mabilis naman siguro yung pagkan. 5.3. So dito yan, super dikit na dito sa gitna, dito sa 15 kilonewton. So I'll be assuming na yan na yung partner niya. Pero ikaw, pwede mo pa rin naman i-try if ito ba yung partner or ito. Pero most likely naman kasi laging nandun sa pinakamalapit tsaka pinakamalaking loads yung tatama ng partner dito. Okay, so meron tayo distance dito na sabihin natin x over 2. Ay hindi na lang, d over 2. D over 2. Itong maliit na to. No, kasi dito tayo moment. Ay, dyan natin lalagay yung sa midspan ng beam natin. Okay, so hanapin natin si D. Ang D natin ay equal sa lang. Itong x 15.7869 minus 6 minus 9. Hanap natin 0.7869 or yung d over 2 natin na 0.3935. Okay? So, ito ilalagay natin yung skip na. Tapos gagawa tayo ng influence line dito sa partner niya na 15 kilonewtons. Okay? Gawin ko lang yung influence line niya.
Tapos, ang midspan natin is, syempre, gitna na. Ilang ba yan? Dito yan. Okay, midspan. Okay. So, ang midspan natin, ano ang distance? So, meron tayong, ayan ang overall length natin is 10 plus 16 plus 10, 36. Divide lang natin sa 2. We will have 18 meters on both sides. So, midspan yan eh. Tapos ito, yung loadings natin, dito sa gitna ng resultant, tsaka ng pinili natin partner, doon natin ilalagay yung loadings natin. Ganyan. Okay. So, ngayon, if nandyan, siguro sulat ko na lang din ang palabado. Yung distances nila. Ayan. Medyo marami. At bingkong. So, nandito yun. And, ayun ngayon, yung distance itong maliit. So, alam naman natin, itong buo ay 18. So, sulit ko lang 18. 18 minus 9 minus 6 minus yung d over 2 natin na 0.3935 para makuha natin itong maliit na space dito. Yung mula dito pupunta sa dulo ng beam. Okay? So, ngayon, pag ginawa natin yan, we will have 2.6065 meters. So, ang distance ito ay 9 lang. Tapos, ito, punta dito is 6 meters. Kinakopya ko lang yun nandito ha, yung sa loadings natin. Tapos dito naman, papunta doon is 7 meters. And dito naman is 8 meters. And dito naman sa dulo, ano yan? So, meron tayong overall length. Or pwede mo rin namang hatiin ulit. Katulad na kayo na 18 minus 7 minus 8. Mukha natin to. Sige, ganun na lang siguro. Ayun, ganun ba? Wait lang. Hindi. Kasi, mapapansin mo, meron pa tayong d over 2 dito maliit. Na hindi pwedeng ganun. So ako, dahil tamad ako, ang gagawin ko, consider ko na lang yung buong length. So we will have 36 minus 2.6065. Ito yan. Minus 9, minus 6, minus 7, minus 8. Oops. We will have 3.3935 meters. Okay, so saan tayo magmo-moment nan? Okay, kung maalala, dito sa 15 kilonewtons. So pinag-partner na, kasi ito yung result natin, pinag-partner natin dito kay 15. So dito tayo magmo-moment kay 15. Shucks, okay. Medyo magulo pala yung drawing ko. Si 15 ay nandito. Wala to. Okay? Nandito siya. Hindi yung nasa gitna kasi no. So, let's try that. Yan. So, hanapin lang natin yung moment dyan sa pinakataas, which is basically AB over L. So, ano ba yung A natin? Ang A natin, siguro isulat ko na lang din. A is equal sa 2.6065 plus 9 plus 6. Then yung A natin, na merong 17.6065. Then meron tayong B na 7 plus 8 plus 3.3935. We will have 18.3935. Tapos, kapag pinag-add natin yung dalawa, dapat yan yung overall length natin, di ba? Pang check lang siguro. Ngayon, AB over L lang, we will have 17.6065 plus times 18.3935 all over yung overall length natin, 36. We will have here 8.9957. Okay? Tapos, siguro hanapin na rin natin si M1 at si M2. Okay, so si M1, meron tayong rise overrun. So, ang rise natin is 8.9957.
all over yung run natin na yung A, which is na-complete natin 17.6065. Yan yung M1 natin. So we have 0.5109, or i-store ko lang siya as X. Next, we have M2 na merong height na 8.9957 all over B. Yung B yung dito, which is 18.3935. We have here 0.4891, or store ko na lang as Y. Right. As Y. Tapos ka na sa activity. Yan. So, ulitin ko lang siguro yung X. Nagkamali kasi ako. Paano style ko na? Hindi na ako makausap. Yan yung X natin. And then yung Y is yung M2. Okay, now let's solve yung moment. So, asan na yung loads ko? Ito. So, we have dito 15 kN dito sa pinakatuktok. Okay? Doon tayo nag-moment, hindi sa gitna. Okay? Wag na wag sa gitna if maximum absolute moment, unless doon talaga. Pero in this case, nandito tayo sa 15 kN. Mag i-influence line. So, influence line for Convenience number 2. moment absolute. Yeah, dito yan. So, 15 kN. So, we will have absolute, dito na lang siguro sa baba, moment absolute maximum equal sa 15 kN. Kita ba? Oh no, baka hindi kita yun. Oh well, basta yan, 15 kN. Multiply natin sa height nito, which is 8.9957, plus siguro unahin ko na lang muna yung dito. Okay, so itong 12 tapos yung 9 siguro gawin ko. So 12 plus M1, which is yung X, times yung distance from here to here. So 2.6065 plus 9, we will have 11.6065 plus 9, ito, times X, times yung X, yung distance dito pupunta dito sa loading natin, which is 2.6065 plus ito naman yung 15 na isa, plus 15Y kasi M2 na yun, in-store ko siya as Y. Okay, tapos ang distance is from here to here is 3.3935 plus 8, so we will have 11.3935. Lastly, plus 10 times Y times yung 3.3935. We will now get the moment absolute maximum moment. Type ko lang. Gawin ko na rin na. Uy, maganda rin yun. Niloko lang talaga, kaya ano. $318.2531 kilonewton meters. So, yan na yung sagot natin.